4 na taon ng kasinungalingan. Habang tinitiis ko ang pangaalipusta ng iyong ina, naglulublob ka pala sa luho sa Palawan kasama ang iyong kabit. Ninakaw mo ang aking pawis, dugo, at pati na ang aking pangarap. Pero tapos na ang pagiging martir, Mariano. Ngayong gabi, ang bawat sentimong winaldas mo ang magiging mitya ng iyong pagkawasak. Handa ka na bang mawala ang lahat? O mas masakit bang malaman na ang osin na minaltrato nyo ay siya palang may hawak ng inyong hininga? Bakit ko naman siya ituturing na anak? Hamak na katulong lang siya na may titulong asawa. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nagpapadala siya ng pera at sumusunod sa lahat ng gusto ko, mananatili siyang kapaki-pakinabang sa atin. Para siyang kalabaw na sanay sa latay, hindi marunong dumaing. Ang bawat salitang binitawan ni Madam Myrna sa kabilang linya ng telepono ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Marites. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina, suot ang kanyang lumang apron na punong-puno ng mantsa ng grasa at pawis. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang malaking sandok, maingat na hinahalo ang paboritong kare-kare ng kanyang biyanan. Sa loob ng 4 na taon, ito ang naging buhay niya, ang maging aliping walang bayad sa sarili niyang pamamahay, habang ang kanyang asawang si Mariano ay di umano'y nagpapakapagod sa malamig na lupain ng Canada para sa kanilang kinabukasan. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang likod at ang pamimitig ng kanyang mga binti mula sa maghapong paglilinis at pag-aalaga sa mga biyanang galing probinsya. Lahat ng sahod niya bilang isang online manager ay diretso sa bank account ni Mariano, habang siya ay namumuhay sa tira-tirang barya para lamang mabili ang mga mamahaling gamot at luho ni Madam Myrna. Inisip niya na lahat ng ito ay bahagi ng kanyang sakripisyo bilang isang mabuting asawa, na balang araw, pag-uwi ni Mariano, ay sabay nilang aanihin ang bunga ng kanyang pagtitiis. Subalit ang tinig ng kanyang biyanan, na puno ng pangungutya at kawalan ng utang na loob, ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Naramdaman ni Marites ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at naglabas ng isang matunog na ingay na bumasag sa katahimikan ng kusina, dahilan upang tumalsik ang mainit na sarsa sa kanyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang dibdib, na tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagtulala, naramdaman niya ang muling pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng apron. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, inilabas niya ang gadget. Isang notification mula sa kanyang email ang bumungad sa kanya. Isang transaksyon mula sa kanilang joint credit card, ang card na sinabi ni Mariano na gagamitin lamang sa oras ng matinding emergency sa Canada. Transaction approved, 500,000 pesos, Makati Jewelry Store. Nagsimulang magdilim ang paningin ni Marites. Makati? Bakit may transaksyon sa Makati kung ang kanyang asawa ay nasa Toronto? Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na tiles ng kusina. Hindi alintana ang dumi at kalat ng pagkain. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Naiwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang bawat alaala ng kanilang pag-iingat, ang mga gabing umiiyak siya dahil sa pangungulila, at ang bawat sentimong ipinagkait niya sa kanyang sarili ay tila mga multong humahalakak sa kanyang harapan. Hindi pa siya nakakabawi sa shock nang muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabila ng takot at pagkalito, sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay malambing, bata, at puno ng kagalakan. Isang kagalakang naging mitya ng tuluyang pagkawasak ng mundo ni Marites. Hello? Is this the wife of Mariano? I'm sorry to bother you, but I just want to thank you. Ang ganda ng diamond necklace na pinili ni Mariano para sa akin.
Sinabi niya na gift daw ito para sa magiging baby namin. Can't wait for him to come home to our condo in Cebu later. Sabi niya, tapos na raw ang laro niyo dyan sa BGC. Ibinaba ni Marites ang telepono nang hindi nakakapagsalita. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingala siya sa kisame ng marangyang kondo sa BGC na siya mismo ang nagbabayad buwan-buwan, habang naririnig pa rin ang malakas na tawa ni Madam Myrna mula sa sala, nanonood ng teleserye at naghihintay na pagsilbihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, hindi lungkot ang naramdaman ni Marites. Isang madilim at matalim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailanman ay hindi na mabubura. Kung ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan, karapat-dapat pa ba silang makatikim ng kanyang awa? O oras na para ipakita niya sa kanila kung gaano kalupit ang isang kalabaw kapag natutong lumaban? Ang natirang mainit na sarsa ng kare-kare ay dahan-dahang tumigas sa malamig na sahig ng kusina. Bago pa man makatayo si Marites mula sa pagkakalugmok, naramdaman niya ang mabibigat na yabag ng kanyang biyanan papalapit sa kanya. Diyos ko, Marites, ano ba itong ginagawa mo? Sayang ang grasya. Wika ni Madam Myrna, nakapameywang at ang kilay ay salubong na salubong. Kumuha ito ng kutsara mula sa malinis na lalagyan, sumandok ng kaunti mula sa kaldero at tinikman ito. Halos iluwan ng matanda ang pagkain pabalik sa lutuan, umuusok ang ilong sa galit. Napakalat. Balak mo ba akong patayin sa alta presyon? Wala ka nangang kwentang manugang, maski sa pagluluto ay palpak ka pa rin. Walang awang iniwaksi ni Madam Myrna ang natirang pagkain sa counter. Dahilan upang bumagsak ang mangkok at magkadurog-durog ang porselana sa harapan ni Marites. Nagkalat ang mga matatalim na piraso, kasabay ng pagtalsik ng madulas na sarsa sa kanyang mga binti. Walang tigil ang masasakit na salita ng matanda, habang inuutusan siyang linisin ang buong kusina at kuskusin ang banyo sa guest room gamit ang kanyang mga kamay bilang parusa sa kanyang kapalpakan. Habang pilit na kinukuskos ni Marites ang mga mantsa sa tiles ng banyo, ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa pagod at lamig. Sa hindi kalayuan, naupo si Madam Myrna sa isang silyang malapit sa pinto. Binuksan ng matanda ang kanyang makapal na Biblia, nagkukunwaring nagbabasa habang paminsan-minsan ay nagpapasaring. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang babaeng walang silbi ay parang tuyong sanga na dapat itapon sa apoy. Malamig na wika ni Madam Myrna, ang boses ay puno ng pagmamalinis na tila isang santo. Kaya siguro hindi ka biniyayaan ng Diyos ng anak hanggang ngayon, Marites. Makasalanan ka marahil, kulang ang iyong pananampalataya at hindi sapat ang iyong pagsisilbi sa aking anak. Tingnan mo si Mariano, nagkakamot ng yelo sa Canada para lang buhayin ka, tapos ganito pa ang isusukli mo sa pamilya niya. Bawat salita ng matanda ay tila matatalim na punyal na pinupunit ang kaluluwa ni Marites. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isumbat ang natuklasan niyang resibo ng diamante mula sa Makati at ang tawag ng isang babaeng nagpapasalamat para sa luho nito. Ngunit piniling itikom ni Marites ang kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay tahimik na humalo sa sabon at tubig sa sahig. Isang malamig at nakakakilabot na puot ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pinapatay ang pagmamahal at paggalang na matagal niyang inilaan para sa pamilyang ito. Nang matapos siyang maglinis, pumasok si Marites sa kwarto ng kanyang biyanan upang ayusin ang mga damit nito. Habang nagliligpit, tumambad sa kanyang paningin ang mga nakatagong resibo ng mga mamahaling bag at alahas na nakasingit sa pagitan ng mga patong ng damit sa aparador. Libo-libong piso ang halaga ng mga ito. Ito ang perang pinagpuyatan niya sa pagharap sa computer araw at gabi. Ito ang perang ipinadala niya
sa joint account nila ni Mariano para sana sa kanilang kinabukasan. At sa pinakasulok ng cabinet, napansin niya ang isang itim na leather bag na palaging bitbit ni Madam Myrna tuwing gabi bago matulog. Mahigpit itong nakakandado at maingat na itinago sa ilalim ng mga makakapal na kumot. Ano kaya ang itinatago ng matanda rito na higit pa sa mga mamahaling gamit na ninakaw mula sa kanyang pawis? Pagbalik sa sariling silid, kinuha ni Marites ang isang lumang barong ni Mariano mula sa kanyang aparador. Ito ang suot ng kanyang asawa noong araw ng kanilang kasal, ang panahong puno pa sila ng pangarap. Nakita niyang maluwag na ang isang butones nito sa bandang dibdib. Kumuha siya ng karayom at sinulid, maingat at matiyagang itinahi ang butones. Habang dumadaan ang matulis na karayom sa tela, isang patak ng mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mata at mabilis na bumakat sa manipis na telang pinya. Pilit niyang inaayos ang isang bagay na matagal na palang sira. Pilit niyang tinatahi ang isang pagmamahal na sa simula pa lang ay puno na ng butas at panlilinlang. Ang kanyang tahimik na pagluluksa ay naputol nang marinig niya ang matunog na hudyat ng door chime mula sa pintuan ng kanilang kondo. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mukha, inayos ang sarili, at naglakad patungo sa sala. Nang buksan niya ang pinto, tumambad ang nakayukong bulto ni Melchor, ang pinakamatalik na kaibigan ni Mariano, at ang tanging taong umasikaso sa lahat ng papeles nito papuntang Canada. Puno ng konsensya at labis na awa ang mga mata ng lalaki nang mag-angat ito ng tingin kay Marites. Marites, I can't keep this a secret anymore. Hindi ko na kayang kainin ng konsensya ko. Nanginginig na wika ni Melchor. Ang tinig ay basag sa paghingi ng tawad. Inilabas nito ang kanyang telepono at may pinindot sa screen bago iniharap ng malapit kay Marites. Sa halip na makapal na snow at malalamig na kalye ng Toronto na palaging kinukwento ng kanyang asawa. Isang video ng maputing buhangin at malinaw na dagat ang nag-play sa screen. At doon, sa ilalim ng maaliwalas at asul na kalangitan ng Palawan, nakita ni Marites si Mariano. Masayang nakangiti ang kanyang asawa, umiinom ng mamahaling alak habang sumasayaw, at mahigpit na nakayakap sa bewang ng isang babaeng malaki ang tiyan. Namamayani ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng marangyang sala. Isang katahimikang tila unti-unting lumulunod sa hininga ni Marites. Ang video sa screen ng telepono ni Melchor ay patuloy na naglalaro. Ngunit para sa kanya, ang bawat galaw ni Mariano at ng babaeng buntis ay tila isang mabagal na pagtalim ng kutsilyong bumabaon sa kanyang pagkatao. Ang bawat halakhak ng kanyang asawa sa video na kailanman ay hindi niya narinig sa loob ng 4 na taon ng kanilang pag-uusap sa video call ay tila isang sampal na paulit-ulit na nagpapamanhid sa kanyang pisngi. I'm so sorry, Marites. Pinilit kong manahimik dahil kaibigan ko siya. Pero everyday na nakikita kitang nagpapakapagod dito, habang siya ay nagpapakasasa sa Palawan, hindi ko na kaya. Pinagmumukha ka nilang tanga. Bulong ni Melchor. Ang boses ay puno ng pagsisisi habang dahan-dahang binabawi ang kanyang telepono. Inilapag niya ang isang makapal na envelope sa mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Lahat ng ebidensya ng mga bank transfers niya sa account ni Mirasol nandyan. He didn't go to Canada, Marites. He never left the Philippines. Hindi nakakilos si Marites. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa envelope. Ngunit ang kanyang isipan ay lumalakbay pabalik sa gabi ng pag-alis ni Mariano. Naalala niya ang bawat patak ng luha niya sa airport, ang mahigpit na yakap na akala niya ay tanda ng pangungulila, at ang mga pangako nitong babalik para sa isang mas magandang buhay. Ang lahat ng iyon ay isa palang sining ng panlilinlang, isang produksyong itinanghal para lamang makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera. Ang sandaling iyon ng matinding pighati
ay nabasag ng marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa master bedroom. Lumabas si Madam Myrna, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda habang payagpag na naglalakad at tila reyna ng tahanan. Melchor, nandito ka pala. Bakit hindi mo sinabing may bisita tayo, Marites? At ano itong kalat sa mesa? Magtimpla ka nga ng tsa. Nanunuyo ang lalamunan ko sa init ng panahon. Utos ng matanda. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila ba isang alipin ang kausap. Tumingin si Madam Myrna kay Melchor at ngumiti ng plastic. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta na ang anak ko sa Canada, Melchor? Balita ko ay malaki na ang naiipon niya para maibili ako ng bagong lote sa probinsya. Napakabuting anak talaga ni Mariano. Hindi gaya ng ibang tao dyan na puro lang reklamo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lantarang pag-atake. Isang paraan ng gaslighting na naglalayong iparamdam kay Marites na siya ay isang pabigat. Dahan-dahang tumayo si Marites. Sa halip na sumabog sa galit o umiyak sa harap ng kanyang biyanan, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging isang matigas na bato. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, isang simbolo ng katapatan na ngayon ay tila isang tanikalang sumasakal sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang inikot ang singsing sa kanyang daliri. Nararamdaman ang gasgas ng ginto sa kanyang balat. Isang paalala ng bawat sakripisyong binaliwala ng pamilyang ito. "I'll get your tea, mother," malamig na wika ni Marites. Ang pagtawag niya ng mother ay wala ng bahid ng paggalang, kundi isang mapait na ironya. Sa kanyang paglalakad patungo sa kusina, bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang marcha patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Alam niya na ang bawat sentimong ibinibigay niya kay Madam Myrna ay perang ninanakaw sa kanyang sariling kinabukasan. Nang makalabas si Melchor at maiwan silang dalawa ni Madam Myrna sa sala, ang matanda ay lumapit sa envelope na naiwan sa mesa. Akmang bubuksan ito ng biyanan nang mabilis na nakuha ni Marites ang mga papel. "Ano yan? Pera ba yan na ipinadala ng anak ko para sa akin?" tanong ni Madam Myrna. Ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Tumingin ng diretso si Marites sa mga mata ng matanda. "Hindi po ito pera, mother. Ito po ay ang listahan ng lahat ng kasinungalingang itinago niyo sa akin." Bulong niya sa isang tonong halos hindi naririnig, ngunit puno ng panganib. Ang kaba sa dibdib ni Madam Myrna ay sandaling rumesponde, ngunit agad itong napalitan ng kanyang nakasanayang pagmamataas. "Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, Marites. Tandaan mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito." Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay naging matinis at nakakairita sa pandinig. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Madam Myrna sa kanyang pang-aapi, muling tumunog ang telepono ni Marites. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang source ang lumabas, naglalaman ng isang dokumentong mas matindi pa sa ebidensya ng pagtataksil. Isang dokumentong nagsasabing ang kondo na tinitirhan nila ngayon sa BG, sa Sabani, DC, ay isinanla na pala ni Mariano nang hindi niya alam, at ang huling petsa ng pagbabayad ay bukas na. Ang bawat titik sa screen ng kanyang telepono ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nanunuot sa kanyang utak hanggang sa makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang abiso ng foreclosure para sa kondo na itinuturing niyang tahanan ay tila isang huling hantungan na humukay sa kanyang sariling libingan. Habang ang kanyang mundo ay gumuho, narinig ni Marites ang marahas na pagbukas ng pinto ng refrigerator sa kusina. Kasunod ang reklamo ni Madam Myrna dahil walang malamig na juice. "Marites, ano ba? Bingi ka na ba?" Sabi ko, "Kailangan ko ng inumin. Ang init-init ng ulo ko sa balitang walang kwenta ang niluto mo. Huwag mo nang dagdagan ang pagkapasaway mo." Sigaw ng matanda mula sa kabilang kwarto. Ang boses nito
ay puno ng puot. Tila ba si Marites ang may utang sa kanya ng hininga. Dahan-dahang naglakad si Marites patungo sa kusina. Bitbit ang malamig na baso ng juice. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nadurungisang dangal. Inilapag niya ang baso sa harap ni Madam Myrna. Hindi pa man ito tuluyang sumasayad sa mesa, ay marahas na tinabig ng matanda ang baso, dahilan upang tumalsik ang likido sa muka at dibdib ni Marites. Ang lamig ng juice ay hindi pumantay sa nagbabagang galit na unti-unting namumuo sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang ibibigay mo sa akin? Ang asim, parang ang pagmumukha mo, palaging malungkot, palaging mukhang biktima. Bulyaw ni Madam Myrna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Marites. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mapang-aping mukha ng kanyang biyanan. Inilabas ni Marites ang kanyang telepono at ipinakita ang abiso ng bangko. Isinanla ni Mariano ang kondo na ito, Mother. Bukas na ang huling araw ng bayad. Kung hindi tayo makakabayad ng 5 milyong piso, palalayasin tayo rito. Alam niyo ba ito? Ang boses ni Marites ay kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. Saglit na natigilan si Madam Myrna. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. O ano ngayon? Trabaho mong asawa na ayusin ang problema ng asawa mo. Malaki naman ang kinikita mo sa computer na, yan, di ba? Bayaran mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit kailangang maghanap ng ibang mapaglilibangan ni Mariano. Kung biniyayaan mo lang siya ng anak, hindi sana siya nagkakaganito. Ang bawat salita ni Madam Myrna ay tila isang lantarang pag-amin na alam nila ang lahat. Alam nila ang tungkol kay Mirasol. Alam nila ang tungkol sa sangla. At ang mas masakit, itinuturing nilang obligasyon ni Marites na bayaran ang lahat ng kasalanan ng kanilang anak. Sa puntong ito, ang huling hibla ng pasensya ni Marites ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang pagkatao ay tila isang telang hinila ng husto hanggang sa ito ay magkapira-piraso. Habang abala si Madam Myrna sa muling pagsisigaw, dahan-dahang pumasok si Marites sa kwarto ng matanda. Nilapitan niya ang itim na leather bag na palaging itinatago ni Myrna. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Gamit ang isang maliit na gunting, pinuwersa niyang buksan ang kandado nito. Sa loob, hindi mga alahas o pera ang tumambad sa kanya. Isang makapal na tumpok ng mga resibo ng sanglaan ang nakita niya. Halos lahat ng alahas na iniregalo niya kay Myrna sa nakalipas na 4 na taon ay naisangla na pala ng matanda para ipambayad sa sarili nitong mga utang sa sugal. Ngunit may isa pang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang dokumento ng kasunduan. Isang kasunduan sa pagitan ni Mariano at ni Madam Myrna na nagsasabing kapag nakuha na nila ang lahat ng ari-arian ni Marites, ay tuluyan na nilang palalayasin ang babae para patirahin si Mirasol sa bigisi. Ang petsa ng dokumento, 1 taon na ang nakakalipas. Doon ay naintindihan ni Marites ang lahat. Hindi siya pamilya sa kanila. Siya ay isang puhunan na kailangang pigain hanggang sa huling patak bago itapon sa basurahan. Narinig ni Marites ang papalapit na yabag ni Madam Myrna. Sumisigaw dahil sa kapangahasan niyang pumasok sa kwarto nito. Anong ginagawa mo rito? Lapastangan ka. Ibalik mo ang bag ko. Hinarap siya ni Marites. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot. Tanging isang malamig na determinasyon na tila yelo sa taglamig. Wala na akong babayaran, Mother. Mula sa segundong ito, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang kusing, kahit isang patak ng luha. Kinuha ni Marites ang kanyang sariling bag at ang envelope ng mga ebidensya. Habang palabas siya ng pinto, narinig niya ang naghihisteryang sigaw ni Madam Myrna, nagbabantang isusumbong siya kay Mariano at isusumpa ng langit. Ngunit para kay Marites, ang langit ay matagal nang naging madilim sa loob ng pamamahay na yon. Paglabas niya sa hallway ng kondo,
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tao na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong alam niyang makakatulong sa kanya upang sunugin ang huwad na paraiso na itinayo ni Mariano. Attorney Sandoval, I'm ready. I want them out of my life. I want them to lose everything just like how they took everything from me. Sa labas ng gusali ng kondo sa BGC, ang malamig na hangin ng gabi ay tila humahampas sa mukha ni Marites, ngunit hindi nito mapawi ang nagbabagang hapdi sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali na dati ay simbolo para sa kanya ng tagumpay at pangarap. Ngayon, ang bawat ilaw na nagmumula sa mga bintana ay tila mga mata ng mapanghusgang lipunan, pinagtatawanan ang kanyang katangahan sa loob ng 4 na taon. Lahat ng pagtitiis ko, Melchor, lahat ng tipid ko, para lang pala sa ibang babae. Bulong ni Marites sa kanyang kaibigan na nananatiling nasa kanyang tabi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa kaunting hipos ng hangin. Inalalayan siya ni Melchor patungo sa isang maliit na parke malapit sa gusali. Naupo si Marites sa isang malamig na silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa envelope ng mga ebidensya. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga tanghalian na tanging kape at tinapay lang ang kanyang kinakain para lamang makapagpadala ng dagdag na pera kay Mariano para sa winter coat nito. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog dahil sa pag-overtime sa trabaho, iniisip na bawat sentimo ay isang hakbang papalapit sa kanilang pangarap na bahay. Hindi ka tanga, Marites. Nagmahal ka lang ng tapat. Sila ang halimaw dahil ginamit nila ang kabutihan mo. Tugon ni Melchor. Ang tinig ay puno ng matinding pagkonsensya. Kinuha nito ang kanyang laptop mula sa bag at iniharap kay Marites. Nakalink pa rin ang online banking account ni Mariano sa email ko dahil ako ang nag-set up nito noon. Tingnan mo ito. Sa screen ng laptop, nakita ni Marites ang isang live transaction na nagaganap sa eksaktong sandaling iyon. Isang mamahaling dinner sa isang 5-star resort sa Palawan. 15,000 piso para sa isang gabi. At ang mas masakit, ang pangalan ng merchant ay nakarehistro sa isang spa and wellness center na kilala sa pagiging eksklusibo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites habang siya ay namimilipit sa sakit at iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa foreclosed na kondo. Si Mariano ay kasalukuyang nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng pagsimula ng kanyang paghihiganti. Melchor, ilock mo ang lahat ng accounts. Ngayon na. Utos ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang bagyo na nagtitipon ng lakas bago ang tuluyang paghagupit. I-change mo ang passwords. I-report mo na ang mga credit cards ay nawala o nanakaw. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng walang kahit isang kusing sa bulsa habang nasa gitna ng karangyaan. Dahan-dahang itinigil ni Melchor ang bawat access ni Mariano sa kanilang pera. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang pagputol sa mga ugat na nagdudugtong kay Mariano sa kanyang huwad na kapangyarihan. Habang ginagawa ito, kinuha ni Marites ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Sandoval. Attorney, ituloy natin ang plano. I want a lifestyle check on my mother-in-law as well. Gusto kong malaman ng lahat ng kakilala niya sa simbahan kung saan napupunta ang mga donasyon at perang hinihingi niya sa sugalan at sa luho ng kanyang anak. Wika ni Marites, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Marites ang sunod-sunod na pagyanig ng kanyang telepono. Isang tawag mula kay Mariano. Sa loob ng 4 na taon, ito ang tunog na palaging nagpapatalon sa kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon, ang pag-alingaw-ngaw ng tawag na yon
ay tila isang nakakarinding ingay na nais niya na pang ibaon sa limot. Hindi niya sinagot ang tawag. Pinanood niya lang ang screen hanggang sa ito ay mamatay at muling umilaw sa isang text message. Marites, anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang card ko rito sa resort? Napahiya ako sa harap ng mga kliyente ko. Ayusin mo ito agad. Kailangan ko ng pera ngayon din. Naramdaman ni Marites ang isang malamig na kagaanan sa kanyang loob. Ang unang bala ay tumama na sa target. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagbawi ng pera, kundi sa pagkakita sa mga taong sumira sa kanya na nagmamakaawa sa paanan ng katotohanan. Tumingala si Marites sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang mga bituin ay tila nagtatago, ngunit para sa kanya, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito na ang kanyang bagong tahanan, ang kadiliman, kung saan siya ay muling isisilang bilang isang babaeng hindi na kailanman muling paaapi. Ang bawat pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang kuryenteng gumuguhit sa palad ni Marites. Hindi na mabilang ang mga missed calls mula kay Mariano. Ang mga text message nito ay mabilis na nagbabago mula sa pagiging mapanuyo patungo sa pagiging agresibo at mapanlait. Marites, sumagot ka. Napahiya ako sa harap ng mga investors ko rito sa Palawan dahil ayaw gumana ng card. Akala ko ba ay inayos mo na ang limit niyan? Huwag kang magmalinis. Alam kong hawak mo ang pera. Ang huling mensahe ni Mariano na binasa ni Marites ng may malamig na titig. Ang tinatawag nitong investors ay walang iba kundi ang pamilya ni Mirasol na kasalukuyang nagpapakasasa sa isang buffet dinner na si Marites ang dapat na magbayad. Sa loob ng kondo sa BGC, ang paligid ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Maliban sa manakanakang tunog ng paglipat ng pahina ng Biblia ni Madam Myrna sa sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa banal na kasulatan, kundi sa pintuan ng kusina. Naghihintay na lumabas si Marites, dala ang kanyang gabi-gabing allowance para sa donasyon sa simbahan, na ang totoo ay pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Nang lumabas si Marites mula sa silid, bitbit ang isang maliit na maleta. Agad na tumayo si Madam Myrna. Ang pagkunot ng noo ng matanda ay tila mga lamat sa isang tuyong lupa, puno ng puot at pagtataka. Saan mo balak dalhin ang mga gamit na yan? At bakit hindi ka pa nagluluto ng hapunan? Kanina pa ako nagugutom dyan, Marites. At nasaan ang pera ko? Kailangan kong magpadala sa probinsya para sa pagpapaayos ng kapilya. Bulyaw ni Madam Myrna, ang boses ay matinis na tila isang kaskas ng kutsilyo sa sahig. Humarap si Marites sa kanyang biyanan. Sa pagkakataong ito, wala nang panginginig sa kanyang boses. Wala na pong pera, Mother, at wala na rin pong hapunan. Ang lahat ng perang ibinigay ko sa inyo sa nakalipas na 4 na taon ay sapat na para itayo ang isang buong katedral, pero alam nating dalawa na sa lamesa ng mahadyong iyon na uuwi. Namutla ang matanda, ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Lapastangan ka, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa anak ko, nabulok ka na sa hirap. Ako ang nagturo sa iyo kung paano maging isang disenteng asawa. At ganito ang igaganti mo. Isusumpa ka ng langit, Marites. Ang babaeng lumalaban sa kanyang biyanan ay hindi kailanman magtatagumpay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marites. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga sirang plaka na wala na ring saysay sa kanyang pandinig. Ang langit ay hindi bulag, Mother. Nakita ng Diyos ang bawat patak ng pawis ko na naging pambili niyo ng alahas habang ako ay nagtitiis sa gutom. Nakita rin niya ang panlilinlang ng anak niyo. Dahan-dahang inilabas ni Marites ang isang legal na dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Ito ay isang notice of eviction. Dahil ang kondo na ito ay nasa ilalim ng foreclosure
At ako ang pangunahing nagbabayad ng amortization na hindi nyo man lang tinulungan. Binigyan ko na ang bangko ng pahintulot na kunin ang unit na ito. Mayroon na lamang kayong 24 oras para ilabas ang lahat ng gamit nyo rito. Halos mawala ng hininga si Madam Myrna. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Nagkukunwaring inaatake ng puso. Isang lumang drama na palagi niyang ginagamit kapag naiipit siya sa sitwasyon. Diyos ko! Papatayin mo ako! Mariano! Tulungan mo ako! Ang asawa mo ay isang demonyo! Ngunit hindi natinag si Marites. Alam niyang ang bawat pagdaing ng matanda ay bahagi lamang ng isang masalimuot na pag-arte. Huwag niyo nang tawagin si Mariano Mother. Busy siya sa Palawan, namimili ng mga diamante para sa bago niyang pamilya gamit ang mga card na nireport ko na bilang stolen. Sa mga oras na ito, baka pinaliligiran na siya ng mga security guard dahil sa estafa. Habang naglalakad si Marites patungo sa pintuan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat hakbang papalayo sa unit na yon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, bumungad ang mukha ni Mariano. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Mariano na nakasanayan niya. Ang kanyang asawa ay pawisan, gusot ang damit. At sa likod nito ay makikita ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Sa tabi niya ay si Mirasol, umiiyak at nakahawak sa kanyang malaking tiyan habang pilit na itinatago ang muka sa kamera. Marites, please, kailangan mo akong tulungan. Pagmamakaawa ni Mariano, ang boses ay puno ng takot at panginginig. Nagkamali ako, okay? I'm sorry. Pero parang awa mo na. Bayaran mo lang itong bill sa resort at ang mga alahas na kinuha namin. Hindi ako pwedeng makulong, Marites. Isipin mo ang pamilya natin. Tumingin si Marites sa kamera. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang bato na walang emosyon. Pamilya? Aling pamilya, Mariano? Ang pamilyang binuo mo sa kasinungalingan o ang pamilyang itinuring mong gatasan sa loob ng 4 na taon? Magkasama na kayo ng nanay mo ngayon sa hirap. Magtulungan kayong magdasal dahil yan na lang ang natitira sa inyo. Pinatay ni Marites ang tawag at tuluyang isinara ang pinto ng kondo. Ang huling narinig niya ay ang hysterical na sigaw ni Madam Myrna sa loob. Isang ingay na dahan-dahang naglaho habang siya ay pababa ng elevator patungo sa kanyang bagong simula. Walang hiya ka talaga, Marites. Pinalalayas mo ang sarili mong biyanan sa gitna ng kalsada. Kakarmahin ka rin. Tandaan mo yan. Isusumpa ka ng bawat butil ng luhang lalabas sa mga mata ko. Ang boses ni Madam Myrna ay tila isang matalim na hiyaw na bumabasag sa katahimikan ng lobby ng kondo sa BGC. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga maleta at itim na plastic bag na puno ng kanyang mga kagamitan. Habang ang mga security guard ay pilit siyang inaalalayan palabas. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay na dumadaan ay tila mga latay sa balat ni Marites. Ngunit nanatili siyang nakatayo nang tuwid sa likod ng salaming pinto ng gusali. Pinanood ni Marites ang kanyang biyanan mula sa malayo. Ang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ang reynang naghari-harian sa loob ng kanyang tahanan ay mukhang isang basang sisiw sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga streetlights. Ngunit sa kabila ng kaawa-awang anyo nito, ang mga mata ni Myrna ay puno pa rin ng puot at kawalan ng pagsisisi. Ni minsan ay hindi nito naisip na ang lahat ng nararanasan nito ngayon ay bunga ng sariling kasakiman at ng panlilin lang ng paborito nitong anak. Dahan-dahang tumalikod si Marites at naglakad patungo sa elevator. Sa loob ng 4 na taon, ang bawat sulok ng gusaling ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Naalala niya ang isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas, nang siya ay nilalagnat ng mataas, ngunit pinilit pa ring bumangon para lamang ipagluto ng espesyal na hapunan si Madam Myrna
dahil nagugutom daw ang matanda. Naalala niya kung paano siya muntik nang mawalan ng malay sa harap ng kalan habang ang kanyang biyanan ay abala sa panunood ng telebisyon at panunumbat na mabagal siyang kumilos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga alaalang iyon na dati ay nagpapaiyak sa kanya ay nagsisilbi na ngayong gasolina para sa kanyang paninindigan. Pagpasok niya sa kanyang unit, ang katahimikan ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanya. Wala nang boses na sisigaw para sa juice. Wala nang Bibliyang ginagamit bilang sandata ng pananakot. At wala nang mga yabag na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging alipin. Naupo siya sa sahig ng kanyang sala, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Kinuha niya ang isang pirasong tinapa at isang maliit na mangkok ng kanin, isang simpleng pagkain na matagal niyang ipinagkait sa sarili para lamang maibigay ang luho ng iba. Sa bawat subo niya, naramdaman niya ang tunay na lasa ng kalayaan. Hindi ito kasing tamis ng mga handa sa resort, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya dahil wala itong kasamang pait ng panunumba. Gayunpaman, ang kanyang sandali ng kapayapaan ay nabasag ng muling umalingaw-ngaw ang tunog ng isang text message sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Sandoval na naglalaman ng isang kalakip na dokumento. Marites, kailangan mong makita ito. Noong sinusuri namin ang mga papeles ng pagsasanla ni Mariano sa kondo, may napansin kaming isang dokumentong hindi namin inaasahan. Mariano tried to forge your signature on a life insurance policy 3 months ago. Ang beneficiary? Si Mirasol at ang magiging anak nila. But that's not the worst part. May nakita kaming medical records ni Mariano mula sa isang clinic sa Makati. He's been seeing a specialist for a long time. Nanginginig ang mga daliri ni Marites habang binubuksan ang file. Ang bawat salitang medikal ay tila mga madidilim na anino na bumabalot sa kanyang silid. Sa loob ng 4 na taon, paulit-ulit siyang hiya-hiya ni Madam Mirna sa harap ng maraming tao. Tinatawag siyang baog at tuyot dahil hindi siya mabigyan ng apo. Tinanggap niya ang lahat ng panlalait na yon. Iniisip na siya nga ang may kakulangan. Ngunit ayon sa dokumento sa harap niya, si Mariano ang may medikal na kondisyon na nagpapahirap dito na magkaanak. Isang kondisyong alam na alam ni Mariano at ni Madam Mirna bago pa man sila ikasal. Ang katotohanan ito ay tila isang huling hampas ng martilyo na nagpagguho sa huling pader ng kanyang pagtitiis. Kung si Mariano ay hindi maaring magkaanak, sino ang tunay na ama ng sanggol na dinadala ni Mirasol? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mariano para lamang mapanatili ang kanyang mga kasinungalingan, lalo na't meron siyang life insurance policy na nakapangalan sa kanyang asawa? Isang nakakapanghilakbot na kaisipan ang pumasok sa isipan ni Marites. Habang iniisip niyang siya ang naglalaro sa kanila, baka meron pang mas madilim na planong inihanda si Mariano para sa kanya. Isang planong hindi lamang kukuha ng kanyang pera, kundi pati na rin ng kanyang buhay. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng laptop ay lumikha ng mga anino sa pagod na mukha ni Marites. Nakatitig siya sa mga medikal na dokumentong ipinadala ni Attorney Sandoval. Sa loob ng 4 na taon, ang salitang baog ay naging tila isang sumpa na inuukit ni Madam Mirna sa kanyang pagkatao araw-araw. Naniwala siyang siya ang may kakulangan. Naniwala siyang ang kanyang sinapupunan ay isang tuyong lupa na kailanman ay hindi magbibigay ng buhay, dahilan upang tiisin niya ang lahat ng pang-aalipin bilang pambayad sa kanyang kasalanan bilang isang asawa. Ngunit ang katotohanan ay nakapinta ngayon sa kanyang harapan. Si Mariano ang walang kakayahang magbigay ng anak, ang lalaking nagmamalaki sa kanyang pagkalalaki, at ng insulto sa kanyang pagkababae ay isang malaking kahungkagan. At ang batang ipinagmamalaki nitong dinadala ni Mirasol, isang bunga ng pagtataksil na walang kinalaman sa dugo ni Mariano. Subalit sa halip na harapin ang katotohanan,
Pinili ng kanyang asawa na akuin ang bata ng iba at planuhin ang pagkuha sa buhay at yaman ni Marites sa pamamagitan ng isang palsipikadong life insurance. Isang malalim at nanginginig na paghinga ang kumawala sa mga labi ni Marites. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang huling patak ng luha para sa dati niyang sarili na mahulog at maglaho sa sahig. Ang luhang iyon ay hindi para kay Mariano, kundi para sa inosenteng Marites na nagmahal ng buong tapat, ngunit ginawang basahan ng mga taong walang kaluluwa. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang pait at kalungkutan ay napalitan ng isang nakakapasong determinasyon. Ang biktima ay namatay na sa gabing iyon. Ang bumangon ay isang reynang handang maningil. Kinaumagahan dumating si Attorney Sandoval sa tahimik na kondo. Walang inaksayang panahon ang dalawa. Inilatag ng abogado ang mga papeles sa ibabaw ng glass table na minsan ay pinagbuhusan ni Madam Mirna ng mainit na kape. "We have set up the shell company, Marites." Ang pangalan ng lending firm ay nakarehistro sa ilalim ng isang foreign entity na ikaw ang ultimate beneficiary, paliwanag ni Attorney Sandoval habang itinuturo ang mga sugnay sa kontrata. Desperado na si Mariano. Nakakulong pa rin siya sa opisina ng resort sa Palawan dahil hindi niya mabayaran ang milyon-milyong halaga ng ginastos nila ng pamilya ni Mirasol. Kung aalukin natin siya ng loan na ito para makalaya at mabili muli ang foreclosed na kondo, siguradong kakagatin niya ito nang hindi binabasa ang fine print. Tiningnan ni Marites ang kontrata. "Gusto kong nakasanla ang lahat ng natitira niyang dignidad, attorney. Kapag pinirmahan niya ito, legal na mapupunta sa akin ang anumang kikitain niya sa buong buhay niya hanggang sa mabayaran ng utang na may napakalaking interes. Gusto kong gumapang siya sa hirap na hindi makakatakas sa batas." Tumango ang abogado at inihanda ang digital link na ipapadala sa telepono ni Mariano. Bago pa man nila ito maipadala, umilaw ang telepono ni Marites na nagpapakita ng isang video call mula sa kanyang asawa. Pinunasan ni Marites ang kanyang mukha. Inayos ang kanyang buhok at humarap sa kamera nang may perpektong maskara ng isang nag-aalalang asawa. Bumungad ang mukha ni Mariano, gusot-gusot ang buhok at nangingitim ang ilalim ng mga mata. "Marites, parang awa mo na. Binaliwala ko ang sinabi mo kagabi. Alam kong nabigla ka lang. Hindi ako pwedeng makulong dito. Paano na ang reputasyon ko sa Canada? Paano na si Mirasol at ang baby namin?" Pagmamakaawa nito, ang boses ay nanginginig sa matinding takot at kahihiyan. Hindi man lang kumurap si Marites nang marinig ang pangalan ni Mirasol at ng pekeng sanggol. "Wala na akong pera, Mariano. Kinuha na ng bangko ang lahat. Palalayasin na rin ako rito sa kondo mamaya." Wika niya. Ang tinig ay malambot, ngunit tila may lason na nakatago sa bawat pantig. "Pero may nakita akong private lender. Papayag silang bayaran ang utang mo sa resort at bilhin muli ang kondo para may matirhan kayo ni Mother. Isisend ko sa iyo ang link ng kontrata. Kailangan mo lang pirmahan gamit ang digital signature mo. Sila na ang bahalang mag-transfer ng pera sa resort." Halos magningning ang mga mata ni Mariano sa pag-asa, hindi alintana ang patibong na nakanganga sa kanyang harapan. "Talaga? Gagawin mo iyon para sa akin? Sabi ko na nga ba mahal mo pa rin ako. I-send mo na, pipirmahan ko agad." Sa sandaling lumabas ang notifikasyon na matagumpay na napirmahan ni Mariano ang dokumento, isang napakalamig na ngiti ang namuo sa mga labi ni Marites. Nakatali na ang leeg ng kanyang asawa sa isang utang na hindi nito mababayaran kailanman, at ang may hawak ng kadena ay walang iba kundi siya. Pinatay niya ang tawag nang walang paalam. Iniiwan ang kanyang asawa sa isang huwad na kaligtasan. Habang inaayos ni Attorney Sandoval ang mga papeles upang simulan ang paggiling ng batas laban kay Mariano, muling umilaw ang screen ng telepono ni Marites. Isang personal na mensahe ang pumasok, hindi mula sa kanyang asawa, kundi mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nang buksan niya ito,
Tumambad ang isang larawan ng ultrasound na may kalakip na mensaheng puno ng pagmamayabang. Hi Marites, sana hindi ka nagalit. Gagamitin namin ang kwarto mo dyan sa BGC para sa nursery ng anak namin ni Mariano. Thank you sa pagbibigay daan sa tunay na pamilya. Tinitigan ni Marites ang larawan ng inosenteng sanggol na ginagamit bilang sandata ng isang kabit. Hindi niya mapigilang maawa sa bata, ngunit hindi sa babaeng nagpadala nito. Kung alam lang sana ni Mirasol na ang lalaking ipinaglalaban niya ay walang kakayahang magbigay ng anak at ang perang inaasahan niya ay pag-aari ng babaeng tinatangka niyang hiyain. Ang laro ay nagiging mas masalimuot at nag-iisip na si Marites kung paano ibabagsak ang huling bomba sa perpektong oras. Ang larawan ng ultrasound sa screen ng kanyang telepono ay tila isang malupit na biro ng tadhana, ngunit sa halip na maramdaman ang talim ng selos, isang malamig at nakakapangilabot na kapayapaan ang bumalot sa buong pagkatao ni Marites. Tinitigan niya ang inosenteng hugis ng sanggol sa itim at puting larawan. Ipinagmamalaki ni Mirasol ang isang bata na inaakala nitong magbibigay sa kanya ng karapatan sa yaman ni Mariano, habang si Mariano naman ay nagmamalaki sa isang supling na kailanman ay hindi magtataglay ng kanyang dugo. Silang dalawa ay nakakulong sa isang kahibangan at si Marites na lamang ang tanging nakakaalam ng susi sa kanilang pagkawasak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa ibabaw ng malamig na marmol ng kitchen counter. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng marangyang kondo. Sa loob ng 4 na taon, ang bawat miwebles, bawat makintab na palamuti at bawat malambot na unan sa lugar na ito ay binili ng kanyang dugo at pawis. Ngunit ngayon, ang mga pader na ito ay tila isang malaking hawla na matagal nang nawalan ng halaga. Hindi na ito isang tahanan. Ito ay naging isang magandang patibong. Kinabukasan ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, pinuno ni Marites ang mga kahon ng kanyang mga personal na gamit. Wala siyang itinirang anumang bagay na may halaga na maaari pang pakinabangan ng mga taong umabuso sa kanya. Ipinag-utos niya sa isang howling service na hakutin ang mga mamahaling sofa, ang malaking telebisyon na paboritong panooran ni Madam Myrna, at maging ang malambot na kama sa master bedroom. Ang dating napakagandang paraiso ay naiwang hubad, malamig, at umaalingaw-ngaw sa kawalan. Ang tanging naiwan sa gitna ng malawak na sala ay isang maliit na mesang kahoy at isang puting sobre. Nang bumaba siya sa lobby ng gusali, sinalubong siya ng maaliwalas na mukha ni Melchor. Kinuha ng lalaki ang mabibigat na maleta mula sa kanyang mga kamay, isang simpleng kilos na nagdala ng pambihirang ginhawa sa nananakit na mga balikat ni Marites. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may isang taong sumalo sa kanyang dalahin nang walang hinihinging kapalit. Tiningnan niya si Melchor at sa mga mata ng kanyang kaibigan, nakita niya ang isang tahimik na suporta na nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Sumakay sila sa sasakyan at tuluyang nilisan ang lugar na nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit at pinakamalaking aral sa buhay. Kinahapunan, ang mabigat na pintuan ng unit sa BGC ay itinulak, papasok. Pumasok si Mariano. Akay-akay ang nag-iinarte at nakahawak sa tiyan na si Mirasol. Suot pa rin nila ang mga mamahaling damit mula sa Palawan. Umaasang sasalubungin sila ng karangyaan at ng isang asawang handang magsilbi sa kanilang mga luho. Babe, I'm so tired. Dumiretso na tayo sa kwarto para makapagpahinga ang baby natin. Malaming na wika ni Mirasol habang nakakapit sa braso ni Mariano. Ang mga mata ay naghahanap ng malambot na uupuan. Ngunit ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay unti-unting natunaw at napalitan ng matinding kalituhan. Walang malambot na sofa, walang aircon na umaandar, walang magagarang gamit. Ang buong kondo ay mistulang isang abandonadong bodega. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos
ay lumilikha ng hungkag na alingaw-ngaw sa mga bakanteng pader. Binitawan ni Mariano ang kamay ni Mirasol at nagtatakbo patungo sa iba't ibang silid. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pag-aalala. Walang natira kahit isang hibla ng kurtina. Nang bumalik siya sa sala, napansin niya ang nag-iisang mesang kahoy sa gitna at ang puting sobre na nakapatong dito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay hindi isang liham ng pagmamakaawa mula kay Marites. Ito ay ang opisyal na dokumento mula sa private lending firm na pinirmahan niya online kahapon. Nakasaad doon na ang kondo ay nabili na ng kumpanya at maaari lamang nilang tirhan kung babayaran nila ang buwanang upa na nagkakahalaga ng 200,000 piso, bukod pa sa interes ng 10 milyong pisong inutang niya. At sa pinakailalim ng pahina, may isang maikling tala na isinulat gamit ang pamilyar na kumpas ng kamay ni Marites. Sana ay masiyahan kayo sa inyong bagong paraiso. Huwag kayong mag-alala sa mga kasangkapan. Ibinenta ko na ang lahat para may pambayad kayo sa unang buwan ng inyong utang. Welcome home. Naramdaman ni Mariano ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa matigas at malamig na sahig. Habang naririnig ang naghihisteryang iyak ni Mirasol na nagtatanong kung nasaan ang pinangakong marangyang buhay. Ang malamig at magaspang na sahig ng walang lamang kondo ay tila isang malaking parusa sa likod ni Mariano matapos ang maghapong pag-iyak at panunumbat ni Mirasol. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayuko at nakasabunot sa sariling buhok habang pinagmamasdan ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa. Walang malambot na kutsyon na sasalo sa maselan at malaking tiyan ni Mirasol. Ang nag-iisa nilang gamit ay ang maletang naglalaman ng mga maruruming damit mula sa kanilang marangyang bakasyon sa Palawan. Isang bakasyong naging mitya ng kanilang habambuhay na pagkakautang. I cannot believe this, Mariano. Akala ko ba ay milyonaryo ka? Akala ko ba ay sayo ang buong BGC unit na ito? Bakit pinapatulog mo ang magiging anak natin sa sahig na parang mga pulubi? Panunumbat ni Mirasol. Ang boses ay matinis at punong-puno ng pagkadismaya. Wala na ang malambing na tinig na palaging bumubulong ng papuri sa kanyang pandinig. Ang mukha nitong dati ay inosente at maamo ay napalitan ng isang anyong mapanghusga at mukhang pera. Bago pa man makasagot si Mariano upang magpaliwanag tungkol sa kontratang nilagdaan niya nang hindi binabasa, isang serye ng malalakas at sunod-sunod na paghampas sa pintuan ang umalingaw-ngaw sa buong unit. Tila may isang taong desperadong nagmamakaawa na papasukin. Nang buksan ni Mariano ang pinto, bumungad sa kanya ang nakakaawang hitsura ng kanyang inang si Madam Mirna. Gusot-gusot ang damit ng matanda, pawisan, at bitbit ang mga basurang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga natirang damit. Diyos ko, Mariano, buti naman at nandito ka na. Muntik na akong mamatay sa kalsada kagabi dahil pinalayas ako ng demonyita mong asawa. Asan ang kwarto ko? Kailangan kong humiga at ipamassage ang mga binti ko. Bungad ni Madam Mirna. Tuloy-tuloy na pumasok sa loob nang hindi man lang tinitingnan ang paligid. Subalit nang mag-adjust ang kanyang paningin sa dilim, napatigil ang matanda. Wala siyang nakitang mamahaling sofa, walang malaking telebisyon, at lalong walang Marites na nakayuko upang salubungin siya ng malamig na inumin. Ang tanging nakita niya ay isang buntis na babaeng nakaupo sa sahig at nakataas ang kilay sa kanya. Sino ang babaeng ito? At nasaan ang mga gamit ko? Mariano, anong nangyari sa pamamahay ko? Bulyaw ni Madam Mirna, nanlalaki ang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang anak at kay Mirasol. Tumayo si Mirasol at hinarap ang matanda nang may pantay na yabang. Excuse me, ako ang mapapangasawa ni Mariano at ang ina ng kanyang magiging anak. At kung naghahanap ka ng katulong, wala na rito ang tangang asawa ng anak mo.
pare-pareho tayong matutulog sa sahig dahil ibinenta na ng magaling mong manugang ang lahat ng gamit bago tayo iwan sa napakalaking utang. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang matinding sagupaan ng mga salita sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa sanay na pinagsisilbihan, nagturuan, nagsumbatan, at nagpalitan ng mga masasakit na salita, sina Madam Mirna at Mirasol. Habang pinapanood ni Mariano ang dalawang babaeng nag-aagawan sa karapatang magreklamo, unti-unting lumubog sa kanyang isipan ang isang napakapait na katotohanan. Ipinagpalit niya ang isang babaeng handang ialay ang buong buhay para sa kanya, kapalit ng dalawang linta na ngayon ay unti-unting sumisipsip sa natitira niyang katinuan. Sa kabilang banda ng syudad, malayo sa ingay at kaguluhan ng mga linta sa BGC, nakaupo si Marites sa isang malambot na silya sa loob ng isang tahimik at eksklusibong boutique hotel sa Makati. Ang mainit na singaw mula sa kanyang tasa ng chamomile tea ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang muka. Sa labas ng malawak na bintana, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituing nagdiriwang ng kanyang kalayaan. Wala siyang naramdamang takot. Wala siyang naramdamang pangungulila. Ang tanging namamayani sa kanyang dibdib ay isang malalim at nakakapagpalubag-loob na kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang isang maingat na paglapit. Ipinatong ni Melchor ang isang mainit na plato ng masarap na pagkain sa maliit na mesa sa kanyang harapan. Hindi na kailangang magsalita ng lalaki. Ang bawat galaw nito ay nagpapahiwatig ng matinding paggalang at pag-aalaga. Dahan-dahang inilapit ni Melchor ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang balikat ni Marites, isang hawak na nagtatawid ng mensaheng hindi siya nag-iisa at palagi itong nasa kanyang tabi. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata at isinandal ng bahagya ang kanyang ulo sa kamay ni Melchor. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang siya ay ligtas. Naramdaman niyang siya ay sapat na at hindi niya kailangang magmakaawa para sa katiting na pagmamahal. Ang tahimik nilang sandali ay bahagyang naantala nang magliwanag ang screen ng tablet na iniwan ni Attorney Sandoval. Isang kumpidensyal na email mula sa pribadong investigador ang pumasok. Nang buksan ito ni Marites, bumungad ang komprehensibong background check kay Mirasol at ang tunay na pinagmulan ng batang dinadala nito. Binasa ni Marites ang mga nakasulat na detalye at isang dahan-dahan ngunit matalim na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ayon sa ulat, ang tunay na ama ng bata sa sinapupunan ni Mirasol ay hindi isang ordinaryong lalaki. Ito ay isang kilalang underground loan shark sa Cebu, ang mismong sindikato na inutangan ni Mariano ng milyon-milyong piso, 2 taon na ang nakalilipas para lamang pondohan ang kanyang gawa-gawang pamumuhay sa Canada at ang panliligaw kay Mirasol. Si Mariano ay hindi lamang nag-aalaga ng anak ng iba, siya ay tuwirang nag-aalaga ng supling ng mismong taong nakatakdang pumatay sa kanya kapag hindi siya nakapagbayad ng utang. Ang entablado para sa huling yugto ng komedya ng kanyang asawa ay handa na at si Marites ang tanging may hawak ng kurtina. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng boutique hotel ay tila humahaplos sa payapang mukha ni Marites habang maingat niyang binabasa ang huling pahina ng ulat ng pribadong investigador. Sa loob ng 4 na taon, pinaniwala siya ni Mariano na ang lalaki ay isang haligi ng tahanan na nagpapakapagod sa Canada. Ngayon, ang bawat dokumentong hawak niya ay nagpapatunay na ang kanyang asawa ay hindi lamang isang sinungaling at traidor, kundi isang desperadong sugarol na nabaon sa utang sa isang sindikato sa Cebu, ang mismong sindikatong pinamumunuan ng tunay na ama ng batang ipinagmamalaki ni Mirasol. Dahan-dahang ibinaba ni Marites ang mga papeles sa ibabaw ng maliit na mesa. Tumingin siya kay Melchor na nananatiling tahimik na nakatayo sa kanyang tabi.
Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at hindi matatawarang suporta. Alam mo ba kung gaano kalalim ang utang niya kay Don Facundo, Melchor? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may taglay na matalim na gilid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Melchor bago ito sumagot. Nanghiram siya ng 5,200,000 na ang nakakalipas para pambili ng sasakyan at pang-enroll sa mga pekeng kurso na ipinapakita niya sa iyo. Dahil sa laki ng interes, umabot na iyon ng 15,000,000 ngayon. At kilala si Don Facundo sa hindi pagpapatawad ng utang. Kapag nalaman ng sindikato na ginagamit ni Mariano ang pera mo para buhayin ang babae ng kanilang boss, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites. Hindi ko na problema yon. Ang tanging gagawin ko na lang ay siguraduhing malalaman ni Don Facundo kung saan nagtatago ang kanyang pera at ang kanyang babae. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Attorney Sandoval. Inutusan niya itong iparating ang kopya ng mga pekeng bank statements ni Mariano kasama ang address ng BGC Condo sa opisina ni Don Facundo sa Cebu. Isang simpleng galaw na magpapasabog sa huling bitak ng huwad na paraiso ng kanyang asawa. Samantala, sa loob ng walang lamang kondo, sa BGC, ang tensyon ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakaupo si Madam Mirna sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, habang walang tigil ang kanyang pagrereklamo tungkol sa pananakit ng kanyang likod at ang kawalan ng kape. Sa kabilang sulok, nakabaluktot si Mirasol sa ibabaw ng kanyang maleta. Umiiyak at isinusumpa ang araw na nakilala niya si Mariano. At sa gitna nila, parood pa rito si Mariano. Hawak ang kanyang patay na telepono. Mukhang isang taong nawalan ng sariling katinuan. Tumahimik na kayong dalawa. Hindi niyo ba nakikitang nag-iisip ako ng paraan kung paano tayo makakaalis sa impyernong ito? Sigaw ni Mariano. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Anong paraan ang sinasabi mo? Ibinenta na ng walang kwentang asawa mo ang lahat ng gamit natin. Pati ang higaan ko ay kinuha ng mga howling service na hindi ko man lang napigilan dahil wala akong pambayad sa kanila. Ganti ni Mirasol. Ang boses ay matinis at nakakairita. Akala ko ba ay hawak mo siya sa leeg? Akala ko ba ay pera lang ang silbi niya sa'yo? Bakit ngayon, tayo ang nagmumukhang pulubi sa sarili mong bahay? Huwag mong sigawan ang anak ko. Babaeng bayaran. Singit ni Madam Mirna. Sinusubukang tumayo ngunit nabigo dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Kung hindi ka sumiksik sa buhay niya, hindi sana nagising sa katotohanan si Marites. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw at ang batang yan na hindi ko naman sigurado kung dugong Mariano nga. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na sampal sa mukha ni Mariano. Lumingon siya kay Mirasol, isang madilim na hinala, ang dahan-dahang namumuo sa kanyang isipan. Ang mga salitang baog na madalas ibato ng kanyang ina kay Marites ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon, ang direksyon ng insulto ay nakatutok sa kanyang sariling pagkalalaki. Paano kung ang batang iyon ay hindi sa kanya? Paano kung siya rin ay niloloko ng babaeng pinag-alayan niya ng buong buhay at yaman ng kanyang asawa? Bago pa man siya makapagtanong, isang sunod-sunod at marahas na pagkalampag ang yumanig sa pintuan ng kondo. Hindi ito simpleng pagkatok. Ito ay isang puwersahang pagtatangkang sirain ang pinto. Nanlamig ang buong katawan ni Mariano. Nagkatinginan silang tatlo, ang takot ay nakapinta sa kanilang mga mukha. Nang bumukas ang pinto, tatlong malalaking lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. Ang isa sa kanila ay may hawak na makapal na envelope at ang dalawa pa ay may mga matatalim na tingin na tila naghahanap ng biktima. Ang lalaking may hawak ng envelope ay lumapit kay Mariano, hinawakan ng kwelyo ng kanyang damit at buong lakas siyang inihagis sa sahig. Mariano, matagal na kaming naghahanap sa'yo, sabi ni Don Facundo.
Kamusta raw ang bakasyon mo sa Palawan gamit ang perang inutang mo sa kanya? Malamig na wika ng lalaki. Ang boses ay nagpapahiwatig ng walang awang karahasan. Binaling ng lalaki ang kanyang tingin kay Mirasol na ngayon ay nanginginig sa takot at isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa labi nito. At nandito rin pala ang alaga ng boss. Akala mo ba ay hindi namin alam na tinatakasan nyo ang inutang nyo at ipinagpapalit nyo sa karangyaan ang pera ng sindikato? Habang nakalugmok si Mariano sa sahig, nararamdaman ang matinding kirot sa kanyang katawan at ang pagguho ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Narinig niya ang malamig na tinig ng lalaki na nag-utos na kunin ang lahat ng natitira nilang gamit at ipa-deport sila sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Ang bawat hininga sa loob ng bakanting unit sa Bidagy Sea ay tila isang mabigat na pasanin habang ang tatlong lalaking pinadala ni Don Facundo ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig na dati ay kinalalagyan ng mga mamahaling kasangkapan ni Marites. Si Mariano ay nanatiling nakasubsob, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na tiles, habang ang takot ay tila isang lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang buong katawan. Parang awa nyo na, wala akong alam sa sinasabi nyo. Magbabayad ako, bigyan nyo lang ako ng konting panahon. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Mariano, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka sa gitna ng katahimikan. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa isa sa mga lalaki. Sabay hila sa buhok ni Mariano upang pilitin itong tumingin kay Mirasol. Ang babaeng dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at kaligayahan ay ngayon ay nakasandig sa pader. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng matinding desperasyon. Panahon, Mariano, ang panahong ibinigay ni Don Facundo ay matagal nang lumipas kasabay ng perang winaldas nyo sa Palawan. Ang malamig na wika ng lalaki. Ang boses ay puno ng panganib. At ikaw, Mirasol, akala mo ba ay makakatakas ka sa poder ng boss? Ninakawan mo siya, hindi lang ng pera, kundi ng dangal, nang sumama ka sa lalaking ito at palabasing sa kanya ang batang dinadala mo. Lumingon si Mariano kay Mirasol. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Mirasol, anong ibig nilang sabihin? Hindi ba akin ang baby? Sa halip na sumagot ng may pagmamahal, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mirasol kay Mariano. Sa tingin mo ba ay papatol ako sa isang hamak na empleyadong katulad mo kung wala kang perang maibibigay? Ginamit lang kita, Mariano. Ginamit kita para makatakas kay Don Facundo. Pero dahil sa katangahan mo, nahuli rin tayo. Ang boses ni Mirasol ay wala ng bahid ng tamis, kundi puno ng lason at pagkamuhing tila isang sampal na gumising sa huling natitirang katinuan ni Mariano. Sa gilid ng silid, si Madam Myrna ay nagsimulang humagulgol ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihingi ng saklolo sa langit. Diyos ko, maawa kayo sa amin. Wala kaming kinalaman dito. Ang anak ko lang ang may kasalanan. Huwag niyo kaming idamay. Ang panalangin ng matanda ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, walang saysay at walang nakikinig. Samantala, malayo sa kaguluhang iyon, nakaupo si Marites sa isang tahimik na balkon sa isang mataas na gusali sa Makati. Ang malambot na liwanag ng buwan ay humahaplos sa kanyang balat, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa kanyang tabi, inilapag ni Melchor ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang bawat galaw nito ay puno ng pag-iingat at tahimik na paghanga. Tapos na ang lahat, Marites. Ang mga balita mula sa BGC ay nagsasabing nakuha na sila ng mga tauhan ni Don Facundo. Wala na tayong kailangang gawin pa. Bulong ni Melchor. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga bagyong dumaan sa buhay ni Marites. Tumingin si Marites sa malayo, sa direksyon
kung nasaan ang kanyang dating tahanan. Wala siyang naramdamang tuwa sa kapahamakan ng iba, ngunit naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha, at ang bawat gabing puno ng pang-aalipusta ay tila mga anino na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng bagong umaga. Hindi ko hiniling ang ganitong katapusan para sa kanila, Melchor. Pero natutunan ko na ang bawat tao ay may sariling anihan ng mga itinanim nilang kasinungalingan. Wika ni Marites, ang kanyang boses ay matatag at puno ng karunungan. Ngayon, gusto ko namang magtanim ng para sa sarili ko, para sa aking kapayapaan. Dahan-dahang hinawakan ni Melchor ang kamay ni Marites, isang hawak na hindi nagmamadali, kundi nag-aalok ng isang pangakong mananatili. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata, ninanamnam ang katahimikan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay hindi na nakatali sa isang huwad na paraiso, kundi sa isang katotohanang siya mismo ang may hawak. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Attorney Sandoval. Isang dokumentong hindi inaasahan na nagsasabing ang lahat ng ari-ariang kinuha ni Mariano ay hindi lang basta nawala, kundi may isang pangalan na lumitaw bilang lihim na tagapagtanggol ni Mariano sa loob ng maraming taon. Isang pangalang pamilyar na pamilyar kay Marites, isang taong akala niya ay matagal na niyang kinalimutan. Elena. Ang pangalang yon ay tila isang mantsa sa malinis na papel ng kanyang bagong simula. Habang nakatitig si Marites sa screen ng kanyang telepono, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang lalamunan. Isang hapdi na matagal na niyang ibinaon kasama ng mga alaala ng kanyang kabataan. Si Elena, ang kanyang kapatid sa turing, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya noong mga panahong wala pa siyang muwang sa lupit ng mundo, ay siya palang arkitekto sa likod ng mga kasinungalingan ni Mariano. Dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Marites dahilan upang halos malaglag ang telepono sa kanyang kandungan. Ang bawat tulong na natanggap ni Mariano noon, ang mga pekeng papeles para sa Canada, ang pagtatago ng mga bank accounts, at ang pagmamanipula sa mga dokumento ng kondo, ay lahat dumaan sa mga kamay ni Elena. Hindi lang siya pinagtaksilan ng kanyang asawa, pinagtaksilan din siya ng kanyang tanging ituring na pamilya. Marites, anong nangyari? Bakit tila nawalan ka ng kulay? Ang boses ni Melchor ay puno ng pag-aalala habang mabilis itong lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ni Melchor ang kanyang mga nanginginig na kamay, pinaparamdam ang init at katatagan na pilit na inaagaw ng kanyang nakaraan. Si Elena. Melchor, si Elena ang tumulong sa kanya, bulong ni Marites. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Ang akala ko ay lumayo siya para magbagong buhay sa ibang bansa. Iyon pala, nanatili siya sa tabi ni Mariano para saksakin ako sa likod. Lahat sila, Melchor, lahat sila ay pinagtulungan akong gawing tanga. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang balintataw, nakita niya ang mukha ni Elena noong araw ng kanyang kasal, ang nakangiting mukha na nag-aayos ng kanyang belo, habang ang mga mata nito ay puno na palaraming lihim na inggit at pagtataksil. Ang bawat haplos ni Elena sa kanyang balikat noon ay tila mga marka ng isang traidor na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na eskinita, malapit sa isang abandonadong bodega, itinapon si Mariano at Madam Mirna mula sa isang itim na van. Ang kanilang mga mamahaling damit ay puno na ng dumi at mantsa, at ang kanilang mga mukha ay nakapinta ang matinding kahihiyan at takot. Wala na ang marangyang kondo sa BGC, wala na ang mga alahas na ipinagmamalaki ni Mirna. Ang tanging natira sa kanila ay ang bawat isa, 2 taong puno ng puot at panunumbat. Kasalanan mo ito,
Mariano, kung hindi dahil sa katangahan mo sa babaeng iyon, hindi tayo magkakaganito. Sigaw ni Madam Myrna habang pilit na itinatayo ang kanyang sarili mula sa maputik na kalsada. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ay ngayon ay tila isang basag na kampanang wala nang nakikinig. Tumahimik ka, Nay. Ikaw ang nagturo sa akin na pera lang ang mahalaga. Ikaw ang nagtulak sa akin na gamitin si Marites hanggang sa maubos siya. Ganti ni Mariano, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para itama ang lahat. Ngayon, nasaan ang mga kaibigan mo sa mahjong? Nasaan ang mga donasyon mo sa simbahan? Wala na tayong kahit ano. Habang nagtatalo ang mag-ina, sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dulo ng eskinita. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling itim na damit, may hawak na payong, at may isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Huminto siya sa harap ni Mariano at Madam Myrna, pinagmamasdan ang kanilang kalagayan ng may halong pandidiri at tagumpay. Elena, bulong ni Mariano, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-asa. Elena, tulungan mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ngunit ang tawa ni Elena ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tulungan kayo? Mariano, ginamit ko lang kayo para makuha ang gusto ko. Akala mo ba ay tapat ako sa'yo? Tulad ni Marites, isa ka lang ding kasangkapan para sa akin. At ngayong wala na kayong silbi, mas mabuti pang mabulok kayo sa hirap na itinanim nyo. Iniwan ni Elena ang mag-ina sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng tiwala sa sarili. Ngunit hindi niya alam na sa isang silid sa Makati, isang babaeng dati ay mahina at mapagtiis ay kasalukuyan nang binubura ang huling bahid ng takot sa kanyang puso. Inangat ni Marites ang kanyang ulo mula sa balikat ni Melchor. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging isang malamig at matalim na liwanag na tila isang espada. Melchor, tawagan mo si Attorney Sandoval. Sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos ang laban. Kung si Elena ang huling pader na kailangang gibain, sisiguraduhin kong walang matitirang bato sa kanyang tinatayuan. Kapatid, iyan ang salitang naging mitya ng aking pagkabulag sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Marites ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng tahimik na silid ng hotel. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang kupas na alaala kung saan magkayakap silang dalawa ni Elena, kapwa nakangiti at puno ng pangarap. Sa bawat haplos niya sa mukha ni Elena sa litrato, naramdaman niya ang isang matinding hapdi na tila ba may 1,000 bubog na bumaon sa kanyang palad. Ang babaeng tinuring niyang sandigan, ang kapatid na pinagbahagian niya ng kanyang huling sentimo, ay siya palang lason na unti-unting pumatay sa kanyang kaligayahan. Dahan-dahang pinunit ni Marites ang litrato sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang malakas na hudyat ng pagwawakas ng kanyang huling kahinaan. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ay natuyo na sa init ng kanyang nagbabagang puot. Marites, handa na si Attorney Sandoval, bulong ni Melchor. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang anino nito ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Lumapit si Melchor at marahang ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa balikat ni Marites. Nahanap na namin ang mga offshore accounts na ginamit ni Elena para itago ang mga ninakaw niyo ni Mariano. She thought she was clever, but every trail leads back to her name. Oras na para bawiin ang lahat. Humarap si Marites kay Melchor. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging mapagtiis na asawa. Ang mga mata niya ay tila 2 matalim na espada na kumikinang sa dilim. Hindi ko lang babawiin ang pera, Melchor. Gusto kong makita siyang nakalugmok sa putikan kung saan niya itinapon ang aking tiwala.
Gusto kong maramdaman niya ang bawat gabi na hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala sa kanya, habang siya ay abala sa pakikipagsabwatan sa asawa ko. Samantala, sa isang liblib na barangay sa labas ng lungsod, nakatayo si Elena sa loob ng kanyang magarang opisina. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Suot ang isang mamahaling itim na terno na binili niya gamit ang perang pinaghirapan ni Marites. Isang mapanuyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang kalagayan ni na Mariano at Madam Mirna na iniwan niya sa kalsada. Mga tanga, bulong ni Elena sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking dulaan at siya ang tanging bida. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nakuha na niya ang huling bahagi ng kayamanan ni Marites bago ito tuluyang gumuho. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag ng marinig ang sunod-sunod na pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang abiso mula sa kanyang bangko. All accounts frozen by court order. Sumunod, ang isang tawag mula sa kanyang head of security. Madam, may mga pulis sa labas. May dala silang search warrant para sa tax evasion at corporate fraud. Marites Santos is the complainant. Ang baso ng mamahaling alak na hawak ni Elena ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa matigas na sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang sariling tore. Ang pula at malapot na likido ay kumalat sa kanyang sapatos, tila isang babala ng paparating na karma. Sa kabilang dako, sa isang madilim at mabahong eskinita, nakaupo sa gilid ng basurahan si Mariano at Madam Mirna. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang kanilang mga buto hanggang sa sila ay manginig sa ginaw. Wala silang makain, wala silang mapuntahan, at higit sa lahat, wala na silang mukhang maihaharap sa mundo. Nay, nagugutom na ako, bulong ni Mariano. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng kagubatan. Ngunit si Madam Mirna ay hindi na sumagot. Ang matanda ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na tila ba ngayon lang niya naalala ang Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagpapakitang tao. Ang kanilang dating pagmamataas ay napalitan ng isang hungkag na katahimikan, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Bumalik ang eksena kay Marites sa Makati. Nakatayo siya sa bintana, pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Melchor. Ang presensya nito ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang isinandal ni Marites ang kanyang ulo sa dibdib ni Melchor. Ninanamnam ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Melchor, tapos na ba? Tanong niya sa isang mahinang tinig. Malapit na, Marites. Bukas, ang buong mundo ay malalaman ang katotohanan. Sagot ni Melchor, sabay halik sa tuktok ng kanyang ulo. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Si Elena, she's not just working alone. May isa pang tao na tumulong sa kanya para makuha ang tiwala mo noon. Isang taong hindi natin inaasahan. Napatingala si Marites kay Melchor. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Ang bawat lihim na nabubunyag ay tila isang bagong sugat na binubuksan. Sino pa ang may kakayahang sumira sa kanya ng ganito kalalim? Huwag mong sabihin sa akin na pati ang alaala ng aking mga magulang ay dinungisan nila, Melchor. Ang tinig ni Marites ay tila isang marahang bulong na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong pagod na sa bawat dagok ng katotohanan. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang lumang dokumentong inilapag ni Melchor sa mesa. Ito ang huling piraso ng puzzle, ang huling lason na hindi niya inaasahang maiinom sa gabing ito. Dahan-dahang lumapit si Melchor. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang pag-iingat na huwag mabasag ang natitirang katatagan ni Marites.
Si Mang Segundo Marites, ang matandang abogado at katiwala ng iyong yumaong ama. Siya ang nagpakilala kay Elena sa iyo noong 18 taong gulang ka pa lamang. Siya ang nagmamanipula sa iyong trust fund para magmukhang nalulugi ang mga negosyo mo habang palihim niyang inililipat ang pondo sa kumpanya ni Elena at Mariano. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Marites habang pilit niyang inaalala ang mukha ni Mang Segundo, ang lalaking tinuring niyang pangalawang ama, ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat ng habilin ng kanyang mga magulang. Ang bawat payo nito, ang bawat paghimok na magpakasal kay Mariano, ay bahagi pala ng isang masalimuot na plano upang dahan-dahang ubusin ang kanyang pamana. Ang pagtataksil ay hindi lamang nagsimula kay Mariano. Ito ay itinanim na noon pa mang siya ay nagsisimulang tumayo sa sariling mga paa. Lahat sila, Melchor, lahat sila ay naghihintay lang na mamatay ang aking espiritu para makuha ang material na bagay na iniwan sa akin. Wika ni Marites. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, naramdaman niya ang isang pambihirang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Isang lamig na nagbibigay sa kanya ng linaw at lakas. Pero nagkamali sila. Akala nila ay pera lang ang kukunin nila, pero ang kinuha nila ay ang aking takot. At ngayong wala na akong kinakatakutan, wala na silang kapangyarihan sa akin. Kinabukasan, sa loob ng isang malamig at kulay-abong opisina ng National Bureau of Investigation, nakaupo si Elena sa tapat ni Marites. Suot ni Elena ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo, wala na ang kanyang mamahaling alahas at ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa kanyang dating kaibigan. Masaya ka na ba, Marites? Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na akong natira. Bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng puot. Tumingin si Marites ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang bato na walang emosyon. Hindi ko nakuha ang gusto ko, Elena. Dahil ang gusto ko noon ay ang pagkakaroon ng kapatid na tapat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi dahil mayroon ako, kundi dahil mahal kita. Ngunit pinili mong maging anino ng aking tagumpay kaysa maging bahagi nito. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Pinanood siya ni Marites na ilabas ng mga gwardiya. Ang bawat kalansing ng tanikala sa kanyang mga kamay ay tila isang huling nota sa isang malungkot na simponya ng pagtataksil. Paglabas ni Marites sa gusali, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nakatayo sa tabi ng sasakyan si Melchor, naghihintay ng may tahimik na ngiti at bukas na pinto. Sa hindi kalayuan, sa isang kanto ng kalsada, nakita ni Marites ang dalawang pamilyar na anino. Si Mariano, suot ang isang kupas na t-shirt na may mantsa ng langis, ay kasalukuyang nag-aayos ng gulong ng isang lumang sasakyan sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pagod. Sa tabi niya, nakaupo sa isang karton si Madam Myrna, may hawak na maliit na lata at humihingi ng barya sa mga dumadaan. Ang reyna ng BGC ay isa na ngayong pulubi. Sa kalsadang dati ay tinatapakan niya ng may pagmamalaki. Hindi huminto si Marites. Hindi siya bumaba para magmura o magsaya sa kanilang kalagayan. Sapat na sa kanya ang makitang ang hustisya ay gumagapang sa sarili nitong bilis. Sumakay siya sa sasakyan at tumingin kay Melchor. Cebu, Melchor, oras na para magsimula muli. Wika ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Handa na ang lahat, Marites. Ang bagong opisina, ang bagong buhay. At ako. Sagot ni Melchor, sabay hawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa Maynila, naramdaman ni Marites ang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat gusali, bawat alaala,
at bawat sakit ay naiiwan sa likuran. Ang kanyang bukas ay hindi na nakasulat sa luha, kundi sa lakas ng isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang bawat hampas ng mahinahong alon sa pampang ng dagat sa Cebu ay tila isang banayad na musika na nagpapatahan sa huling hapdi ng nakaraan ni Marites. Nakatayo siya sa balkon ng kanyang bagong tahanan, isang simpleng ngunit marangyang bahay na nakaharap sa asul na karagatan. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Isang tanawing tila isang obrang ipininta para lamang sa kanyang paglaya. Sa loob ng isang taon ng pananatili sa Cebu, muling itinayo ni Marites ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa takot at pang-aalipusta. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng sariling kumpanya. Isang negosyong itinayo niya sa pundasyon ng katapatan at sipag. Ngunit higit sa lahat ng material na bagay, ang pinakamalaking kayamanan na kanyang nakamit ay ang katahimikan ng kanyang isipan. Naramdaman niya ang isang maingat at mainit na paglapit sa kanyang likuran. Ipinatong ni Melchor ang isang malambot na kumot sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa malamig na hangin ng gabi. Pagkatapos ay dahan-dahang inilipat ni Melchor ang kanyang mga kamay sa bewang ni Marites habang isinasandal ang kanyang baba sa balikat ng babae. Wala silang binibitawang salita, ngunit ang bawat hininga nila ay nagtataglay ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Napakaganda ng dagat ngayong gabi, Marites. Bulong ni Melchor. Ang boses ay puno ng labis na paghanga at pagmamahal. Humarap si Marites kay Melchor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Salamat, Melchor. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong panahong kahit ako ay iniwan ng sarili ko. Isang matamis at maingat na halik ang idinampi ni Melchor sa noo ni Marites. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Marites. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagsilang. Sa malayo, sa madidilim na eskinita ng Maynila, ang pangalan ni Marites ay isa na lamang malayong alaala. Si Mariano ay nanatiling isang hamak na driver ng pampublikong sasakyan. Ang kanyang katawan ay hukot sa pagod at ang kanyang mga pangarap ay nabaon na sa limot. Si Madam Mirna naman ay namumuhay sa isang maliit na silid sa probinsya. Pinagsisilbihan ang mga taong dati ay hinahamak niya, habang ang bawat gabi ay puno ng pagsisisi sa bawat kasamaang kanyang itinanim. Ang kanilang huwad na paraiso ay tuluyan ng gumuho at wala nang natira, kundi ang mga abo ng kanilang sariling kasakiman. Dahan-dahang isinandal ni Marites ang kanyang ulo sa dibdib ni Melchor. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng yakap ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa kanya, kundi para sa kanyang sariling puso, upang muli itong makahinga, muling makatibok, at muling makaramdam ng wagas na pag-ibig. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang awit ng tagumpay. Isang paalala sa bawat babaeng nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa na ang bawat pagtatapos ay isang lihim na pintuan patungo sa isang mas masigla at mas totoong simula. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, ngunit para kay Marites, ang tunay na liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat sa loob ng kanyang kaluluwa.